Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Elmer. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito, kasagsagan ng pananalakay ng mga rebelde. Nabalot ng takot ang kapaligiran. Paroon paritot ang mga militar at maya-mayang nagkakaroon ng engkwentro, lalo na sa mga kabundukan. Nasa edad 15 si Elmer na mga sandaling yun. Nasaksihan ng binata ang karahasang dulot ng digmaan kontra sa mga rebelde. Mariing sinuyod na mga sundalo ang kabundukan para mahuli lamang ang mga taong lumalaban sa gobyerno. Dito nakilala ni Elmer ang isang taong may kakaibang kakayanan. Kakahupa pa lamang ng operasyon ng mga sundalo. Sunod-sunod na sasakyan ang dumaan sa kalsada. Karga ang mga sugatan at bangkay ng kapwa sundalo at rebeldeng nakipagbakbakan sa kabundukan. Dako, eto na naman ang mga sasakyan. Mukhang marami-rami ang napatay ng berdugo. Wika ni Tatay Regal. Berdugo, tay? Sino naman po yung tinutukoy mo? Mga sundalo at rebelde ang nagbakbakan sa kabundukan. Tugon ni Elmer. Nakatira ang mag-ama sa paanan ng bundok kung saan madalas magsagupaan ang mga rebelde. Medyo malayo naman ito, kaya hindi rin sila nangangambang baka matamaan ng bala mula sa magkabilang panig. At isa pa, napapaligiran ng makapal na tubuhan ang kanilang tahanan, kaya hindi na ito masyadong napapansin. Maliban na lang kung titignan nila ito mula sa itaas o hindi naman kaya pagkatapos ng gapasan ng tubo. Babaya, makikita mo siya. Kadalasan buwababa ng bundok ang taong sinasabi ko para bumili ng tuba at dito siya dumaraan para makaiwas sa maraming tao. Hindi naman ito gaanong binigyan ng pansin ni Elmer. Sa halip, nagpaalam ito sa ama na kukunin ang kanilang alagang kalabaw. Habang naglalakad pababa ng sapa, napansin ng binata ang mga kalalakihang naglalakad. May dalang baril ang mga ito. Dali-daling nagtago sa pilapil ang binata dahil alam niyang rebelde ang mga ito. Pinagmamasdan ni Elmer ang ginagawa nila. Tila may kung anong hinahanap. Inantay niyang makalampas ang mga kalalakihan. Pagkatapos ay dali-dali itong nagpunta sa pinagtalian ng kalabaw. Mabilis namang hinila ng binata ang hayop para makauwi na bago pa bumalik ang mga rebelde. Ngunit habang paakyat ng burol, nakita nito ang isang lalaking nakadapa sa damuhan. Nilingon ni Elmer ang dinaanan para masigurong walang nakakita sa kanya. Matapos ay dali-dali nitong inalalayan ang lalaki. Isinakay sa likod ng kalabaw at dinala sa kanilang tahanan upang matulungan. Nagulat pa si Mang Regal nang makita ang lalaki. Hindi ito makilala sa dami ng dugong kumalat sa mukha. Sino naman ang taong yan, Elmer? Baka mamaya rebelde yan, ha? Naku, mayayari tayo sa mga militar. Mukhang hindi naman, tay. Wala namang palatandaan rebelde. At isa pa, wala din siyang armas. Siguro nadamay lang sa engkwentro ang taong ito. Dahil malayo sa bayan, pinili nitong ipatawag ang albularyo sa baryo, si Tatang Serino. Habang hinihintay ang pagdating, nilinis muna ni Mang Regal ang katawan ng lalaki. Maya-maya pa, dumating na si Elmer kasama ang manggagamot.
Direkta itong pumasok sa loob ng tahanan. Nakita ang walang malay na pasyente. Tadtad ng sugat ang buong katawan na tila mula sa matatalas na patalim. Bagay na pinagtataka din ni Mang Regal. Kung nadamay sa engkwentro ang taong iyan, bakit wala siyang tama ng barel? Oo, tama ka. Ang mga sugat na ito ay gawa ng patalim. Napakatalas ng sandatang yon dahil napakalinis ng sugat. Sa oras na magsara ang mga ito, wala kang makikitang pilat. Wika ni Tatang Serino. Kung ganon, sino ang may gawa niyan sa kanya? Ang mabuti pa, iho, kumuha ka ng pang-ilaw nang makita kong mabuti ang gagawin. Kailangang tahiin ang mga sugat na ito. Kumuha ka rin ng ilang hibla ng buhok mula sa buntot ng kalabaw nyo. Mabilis na kinuha ni Elmer ang mga kandila at hibla ng buhok mula sa buntot ng kalabaw. Pagkabalik ng silid, sinimula ni Tatang Serino ang panggagamot. Tinahi nito ang mga sugat hanggang sa tuluyang tumigil ang pagdurugo. Habang nililinis ang balat ng pasyente, biglang napatingin ang manggagamot kay Mang Regal. Regal, mukhang hindi pangkaraniwang tao ang napulot ng anak mo. Anong ibig mong sabihin, Tatang Sereno? Ang taong ito, walang iba kundi si Enoch, ang kilalang berdugo ng mga rebelde. Mahabaging langit. Ano bang naisip mo, Elmer? Bakit mo siya tinulungan? Hindi ko naman po alam na siya pala si Enoch. Ang alam ko lang, kailangan po niya ng tulong. Saka hindi naman siguro tayo sasaktan ng taong yan. Hindi mo kilala ang taong ito. Mahigit 100 sundalo ang pinatay niya. Yan ang usap-usapan sa kabisera. At kasalukuyan siyang pinaghahanap ng mga sundalo. Bago ko makita yung taong yan, napansin ko yung grupo ng mga rebelde sa sapa na parang may hinahanap. Mabuti na lang at hindi nila ako napansin. Kung pinaghahanap siya ng mga sundalo, malamang ganon din yung kanyang mga kasamahan. Tama ka, Elmer. Kaya delikado kung may makakaalam ng kinaroroonan ng taong ito. Tatang Sereno, pwede bang wag mo nang sabihin sa iba ang tungkol rito? Ba't syempre naman, ako ang gumamot sa kanya at sa oras na malaman ng mga sundalong tinulungan ko ang taong ito, paniguradong pati ako mapapahamak. Sasabihin ko na lang sa asawa ko na naghilot ako ng nabaling binti ng kalabaw. Matapos gamutin ng pasyente, nagpaalam na itong aalis. Ngunit napakalakas ng bagsak ng ulan, kaya hindi ito nakatuloy. Hanggang sa inabot na ng gabi ang manggagamot sa tahanan nila Elmer. Dahil nabalot ng kuryosidad, kinuha nito ang pagkakataon para tanungin si Tatang Serino tungkol kay Enoch. Alam mo, iho, matagal ko nang kilala ang taong yan. Ang totoo, mag-aaral ko siya. Pero pakiusap, huwag mo ding sabihin sa ibang tungkol rito, ha? Ang mga malalaman mo at sikreto ko maging si Enoch. Nagsimula na itong magkwento. Ayon sa matanda, mabuting tao si Enoch nung nagsisimula pa lamang itong magsanay sa ilalim ng pagtuturo. Maraming natulungan si Enoch gamit ang mga natutunang kakayanan, hindi lamang sa panggagamot, kundi maging sa pang-araw-araw na buhay. Kinatatakutan si Enoch dahil sa kakayanang hindi tabla ng bala. Maging ang mga rebelde at militar, umiiwas sa tuwing makikita nilang naglalakad si Enoch sa daan. Walang sino man ang nagtatangkang gumawa ng masama sa kanilang lugar. Dahil sa oras na malaman ito ni Enoch, hindi ito nagdadalawang isip na parusahan ang taong yun.
Depende sa bigat ng kasalanan, kung minsan ay pinuputulan niya ng kamay o hindi naman kaya ng buong braso ang mga taong nahuhuling magnakaw. At kapag nakapatay naman, kamatayan din ang ipinapataw nitong kaparusahan. Hindi magawang pigilan ng mga otoridad si Enoch dahil maging sila walang kalaban-laban sa taglay nitong kakayanan. Ilang beses nang tinambangan ng mga militar, ngunit walang nagawa ang mga ito. Bagaman sugatan, hindi nila nagawang mahuli dahil na din sa taglay nitong bilis. Bakit naman po siya pumanig sa mga rebelde, Tatang? Sa palagay ko, hindi pumanig sa mga rebelde si Enoch. Ang totoo, walang nakakaalam na nandito pa siya sa baryo. Hindi ko rin alam kung sino ang nakalaban niya. Siguradong higit na mas malakas kaysa sa kanya. Napuruhan siya ng husto. Pero sa pagkakakilala ko kay Enoch, bukas lang unti-unti nang hihilom ang sugat niya. Kaya mas makakabuti kung dito na lang ako magpalipas ng gabi. Sige po, Manong. Sasabihan ko na rin po si Tatay para makapaghanda na ng hapunan. Matapos kumain, naupo ang mga ito sa sala. Pinag-usapan ang posibleng mangyari. Napagpasyahan din ni Tatang Serino na sabihin kay Mang Regal ang totoo. Nagulat pa ang ama. Bahagyang kinabahan niya. Ngunit naging kampante ito nang sabihin ni Mang Serino na kahit papano ay nakikinig naman si Enoch sa kanya. Mabuti na lang at naagapan mo si Enoch, Elmer. Kung hindi, malamang patay na ang taong ito. Masyado kasing matigas ang ulo. Teka, kung may kakayanan siyang paghilumin ng sarili niya, sino ang nakalaban ng taong ito? At bakit siya napuruhan ng ganyan? Si Enoch lang ang makakasagot ng tanong na yan, Regal. Antayin natin siyang magising. Elmer, makakabuti siguro kung maghahanda ka ng lubid. Talian mo ang paa at kamay ni Enoch para na din sa kaligtasan nating lahat. Ang akala ko ba nakikinig sa'yo ang taong ito? Nako, Tatang Sereno, parang pinagsisisihan ko na ang pagtulong ni Elmer kay Enoch ka. Oo, nakikinig siya sa akin, pero hindi ko siya kayang pigilan sa oras na magising siya. Nanatiling gising ang mga ito. Unti-unti nang kumikilos si Enoch. Kagaya ng sinabi ni Mang Serino, kinabukasan ay nagkamalay na ito. Enoch, nadidinig mo ba ako? Mabuti naman at nagising ka na. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi na itinali pa ni Elmer ang mga kamay at paa ni Enoch. Dahil kahit nagkamalay na ito, nangihina pa din ang lalaki. Tatang Serino, kayo pala yan. Nasaan ho ako? Nandito ka sa bahay ni Regal. Nakita ka ng anak niya na walang malay sa gilid ng tubuhan. Halos patay ka na ng madatnan ko. Pasalamat ka at malayo-layo ang ospital sa baryong ito. Kung hindi, baka nasa pangangalaga ka na ng otoridad. Ano bang nangyari, Enoch? At paano kang napuruhan ng ganyan? Ang mga sundalo, may kasama silang aswang. At dahil hindi kinaya ng kasamahan ko ang pwersa ng kalaban, nagsipagtakbuhan sila. Naiwan ako nakikipagsagupaan pa. Sa palagay ko, sinadya nila ang lahat para ipaligpit ako. Mga traidor! Kung ganon, ang nangyaring engkwentro sa kabundukan nung nakaraang araw para iligpit ka. Anong ibig mong sabihin? Aswang? Paano nangyari yon? Babaya mo na tanungin ang mag-aaral mo. Ang mabuti pa, umigop ka muna ng mainit na sabaw, Enoch, para tuluyang manumbalik ang lakas mo. Maraming salamat sa inyo, Mang Regal, at sa anak mo.
Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Wika ni Enoch habang pilit na itinatayo ang sarili. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Enoch. Masyadong malalim ang sugat mo sa tiyan. Maaari itong bumuka. Ano ba ang gamit na sandata ng kalaban mo at nagawa kanyang sugatan ng ganyan? Kagaya nga po ng sinabi ko, Tatang, aswang po ang nakalaban ko at may tangan itong mutya na bumasag sa kabal at kunat ko. Paanong nagkaroon ng aswang sa hanay ng mga militar? Hindi naman nagsasalita si Elmer. Pinakikiramdaman lamang ito ni Enoch. Hindi kasapi ng militar ang aswang na yon. Sa palagay ko, kinontrata lang din siya para ibang tapat sa akin. Kaya salamat sa anak mo dahil nagawa ko pang mabuhay. At sa oras na magkita kami ulit, sisiguraduhin kong siyang mamumulot ng bituka sa lupa. Nanatili ito sa tahanan nila Elmer sa loob ng mahabang panahon. Bagaman magaling na ang mga sugat, pinayuhan ito ni Tatang Serino na manatili muna sa lugar hanggat hindi pa humuhupa ang tensyon sa kabundukan. Tama si Tatang Serino mo, Enoch. Walang sino man ang maghihinalang nandito ka dahil wala namang pumupunta rito. Siya nga pala. Maya-maya lang uuwi na si Elmer. Inutusan ko siyang lumuwas ng bayan para magbenta ng mga alaga naming manok. At pagkarating ng anak ko, siya na muna ang makakasama mo rito. Sa loob ng ilang araw, kailangan kong puntahan ang aming palayan sa kabilang baryo. Gagapasin na ito at kailangang may magbabantay roon. Kinahapunan, dumating na si Elmer. Kinausap ito ng ama tungkol sa pananatili ni Enoch. Ikaw na muna ang bahala sa panauhin natin, anak. Tulungan mo siyang linisin ang mga sugat niya. Lalo na sa likod. Pahihirapan siyang abutin ng mga yon. Sige po, tay. Ako na pong bahala. Kinabukasan, maagang umalis ang matanda. Habang nagsisibak ng kahoy, nagulat ang binata dahil dinampot ni Enoch ang isa pang palakol. Tinulungan siya nito. Nako, Manong, di ka pa pwedeng gumawa ng mabibigat na bagay. Sariwa pa yung ilan sa mga sugat mo. Baka bumuka yan. Huwag mo kong alalahanin, bata. Magaling na ang mga sugat ko. Saka isa pa, nakakaburyong na maupo lang sa loob ng bahay eh. Siya nga pala, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa pagliligtas mo sa akin. Salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, malamang pinagpipiestahan na ako ng mga bulate sa lupa. Nako, wala po yun, Manong. Masaya po ko't na nung balik na yung lakas nyo. Ano na po yung susunod nyong gagawin? Kagaya ng sinabi ni Tatang, mananatili muna ako rito at magpapalamig. Pero pagkatapos, hahanapin ko yung aswang na yon at pupugutan ko mismo ng ulo. Medyo nakakatakot ito kapag nagsasalita. Ngunit nararamdaman ni Elmer na mabuti itong tao. Habang sabay na nagsisibak ng kahoy, napansin ng binata ang mga pilat sa katawan ni Enoch. Maliban sa mga bagong sugat, mas lalong nakaagaw ng atensyon ng binata ay ang mga tattoo nito. Manong, pwede ko po bang malaman kung ano yung mga tattoo yan? Ito ba? Mga dasal yan. Si Tatang Serino ang naglagay nung nagsasanay pa lang ako sa kanya. Pamproteksyon at kabal. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako tinatabla ng bala. Kung meron ka naman yan, bakit nasugatan ka ng mga kalaban mo? Aswang ang nakalaban ko at may tangan siyang mutya na bumasag sa lahat ng depensa ko. Delikado pala kung haharapin mo siya uli. Paano mo siya matatalo ngayon, Manong? Kung sakaling magkasagupaan uli kayo.
Napangiti na lamang si Enoch at naupo sa tabi ni Elmer. Alam mo, ang dami mong tanong eh. Pero sige, sasagutin ko pa rin. Napapansin mo ba ang mga pilat ko sa katawan? Hindi lang isa, 2 o 3 beses akong kamuntikang mapahamak. Pero bawat kabiguan, kinapupulutan ko ng aral at pinaghahandaan para kung sakaling mapunta man ako sa parehong sitwasyon, alam ko na yung gagawin. Napaghandaan ko na ang susunod naming pagharap. Kaya nga nandito ako ngayon dahil hinihintay kong matapos ni Tatang Serino ang ginagawa niyang kabal. Mahirap po bang mag-aral ng lihim na karunungan, Manong? Pasensya na po kung matanong ako Gusto ko lang po talagang maunawaan kung bakit may mga taong kagaya nyo na nag-aaral nito at para saan. Hindi mahirap ang pag-aaral ng lihim na karunungan, bata. Napakadali lang namang kabisaduhin ng mga dasal Pero ang mahirap, ang pagsubok na maaari mong pagdaanan habang nasa kalagitnaan ka ng pagsasanay. Susubukin ito ang katatagan ng iyong isipan at damdamin. Nandyan pa ang mga tukso ng demonyo na pilit kang hihilahin hanggang sa gugustuhin mo ng sumuko. Maraming bagay pa ang natutunan ng binata mula sa kanya. Ngunit isang babala ang binigay sa kanya ni Enoch. Pero kung ako sa iyo, Elmer, huwag mo nang tangkain pang pag-aralan ng lihim na karunungan. Magugulo lang ang buhay mo. Mas maganda pa ding mamuhay ka ng payapa at normal. Ang importante lang naman, marunong kang rumespeto sa kapwa mo. Nang sa ganon, rerespetuhin ka rin nila. Kinahaponan, habang nagpapasok na mga tuyong kahoy, dumating si Tatang Serino na may dalang pagkain para kay Enoch. Hindi pa gaanong naghihilom ang mga sugat mo, Enoch. Bakit ka nagbubuhat ng mabibigat? Wala po ito, Tatang. Kaya ko naman Isa pa, mabilis lang na gumaling ang mga sugat ko. Halos hindi ko na nga nararamdaman yung sakit Bueno, may dala akong pagkain. At eto, natapos ko nang gawin ang habak na sinasabi mo. Pero hindi ka pa din pwedeng umalis. Nasa paligid pa ng kabundukan ang mga militar. Hindi lang po militar ang kailangan kong iwasan, Manong. Pati ang mga rebelde. Mga traidor sila. Kaya lang naman ako napasama sa kanilang pangkat. Dahil sinabi ni Commander na isang kriminal ang kanilang papatayin nung gabi bago ang engkwentro. Hindi ko naman alam na isa palang paring tumutulong sa mga sugatang sundalo ang gusto nilang ipatumba. Kaya nga noon pa man, sinasabi ko na sa'yo na walang maidudulot na kabutihan ang ginagawa mo. Oo, nalilinis mo ang kasamaan, pero hindi mo pwedeng ipaunawa sa batas na mabuti ang iyong hangarin. Dahil una sa lahat, labag sa alituntunin ng tao ang pagkitil ng buhay ng iba. Kahit gaano pa kalinis ang iyong intensyon, masama ka pa din sa tingin ng batas. Alam ko naman po yun, Tatang. Pero wala na ako magagawa. Hindi ako nakinig sa inyo nung una Pinairal ko ang galit at nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Kaya ito ako ngayon. Wala nang takas sa kumunoy na kinasadlakan ng buhay ko. Siya nga pala, Elmer. Nadaanan ko ang tatay mo. Ibinili niyang pumunta ka roon sa palayan niyo. Mukhang kinakailangan niya ng kasama sa pagbabantay ng mga naipagpag ng palay. Sumasalakay na naman ang mga magnanakaw Enoch, ang mabuti pa sumama ka sa kanila. Nang sa ganon, may makatuwang yumatanda kung sakaling may magtangkang magnakaw ng mga inaning palay. Walang problema sa akin yan, Tatang. Mas mabuti nga yun para makapaglakad-lakad naman ako. Sige po, Tatang. Ihahanda ko lang po yung mga gamit. Pagkatapos kong pakainin yung mga alaga namin, tutuloy na kami doon sa palayan. Medyo paggabi na nang lumakad ang dalawa.
Sinadya ito ni Enoch para walang masyadong makapansin sa kanila at para hindi malaman ng mga taga-baryo na pansamantala itong naninirahan sa tahanan nila Elmer. Ilang sandali pa, narating na ng mga ito ang palayan. Nakita nilang may siga sa harapan ng kubo kung saan nakalatag ang mga uhay na hindi pa napapagpag at ang mga sako ng palay. Nakaupo ang matanda sa atangan ng kubo habang nagmamasid-masid sa paligid. Magandang gabi po, tay. Pasensya na at medyo ginabi kami ng dating, ha. Kinakailangan pa naming tapusin yung gawain sa bahay bago tumuloy. Ayos lang, Elmer. Mabuti naman at nandito ka din, Enoch. Ano, kumusta na ba ang mga sugat mo? Maayos na po ang pakiramdam ko, Manong. Maraming salamat po sa inyo. Eto, nagdala kami ng makakain. Saka, dumaan na rin kami ni Elmer sa kabisera para bumili ng 1 galon ng tuba. Pampainit lang ng katawan. Habang masayang nagkwekwentuhan ang mga ito, tila nawala sa isip ng mag-ama ang takot sa lalaki. Sa kabila ng katotohanang ang kaharap nila ng mga sandaling yun ay ang kilalang berdugo. Nagsalitan ang mga ito sa pagbabantay ng mga palay. Wala namang nangyaring kakaiba ng gabing yun. Ngunit kinabukasan, habang patuloy sa pag-akot ng mga nagapas na palay, napadaan ang mga nagpapatrolyang sundalo at isa-isang sinisiyasat ang mga naroon. Mabuti na lamang at kagad itong napansin ni Elmer, kaya dali-dali niyang nabigyan ng babala si Enoch. Manong, magtago po kayo. Nandito ang mga sundalo. Ganun ba? O siya, bumalik ka na sa tatay mo at ako nang bahala rito. Hindi ka dapat makita ang kasama ko. Dali-dali itong umakyat sa puno. Laking gulat ni Elmer dahil biglang nawala sa paningin ang lalaki. Tanggalin niyo mga takip sa inyong muka. May hinahanap lang kaming tao. Wika ng isa sa mga sundalo. Napansin ni Elmer na may kasamang sibilyan sa pangkat nito. May mga medalyong suot at may nakasukbit na itak sa bewang. Sa isip ng binata, ito marahil ang nakasagupa ni Enoch. Tay, yan siguro yung sinasabi ni Manong Enoch, oh. Huwag kang maingay. Mamaya madinig ka ng mga yan. Mapaghinalaan pa tayo. Maya-maya ay napalingon sa kanila ang isa sa mga sundalo. Tinawag ang mag-ama. Hoy kayo dyan, hindi nyo ba nadinig yung sinabi namin? Pupunta kayo rito at tanggalin nyo yung mga takip sa mukha nyo. Dali-dali namang sumunod ang dalawa. Pagkarating doon, nilapitan sila ng sibilyang kasama ng mga sundalo. Tinignan mula ulo hanggang paa si Elmer. Inamoy pa nito ang binata na parang aso. Wala rito ang hinahanap natin. Ngunit patuloy itong nakatitig kay Elmer. Nakahinga lamang ng maluwag ang mga tao at nagpatuloy sa pagtatrabaho nang magpasya ang mga sundalong umalis na sa lugar. Nang masiguro namang wala ng panganib, dali-daling bumaba ng puno si Enoch at nilapitan ang mag-ama. Manong, pasensya na kayo pero hindi po tayo pwedeng umuwi sa bahay niyo. Ang taong kasama ng mga sundalo, siya po mismo nakasagupa ko. Alam niyang kasama niyo ko at siguradong mamayang gabi, hindi yun magdadalawang isip na sugurin tayo. Kung ganon, ano ang mas makakabuti, Enoch? Ihatid ko po muna kayo sa bahay ni Tatang Serino. Ako na po yung bahalang magpaliwanag sa kanya. Sa ngayon, bilisan na natin bago pa magdilim.
iniwan ng mga ito ang gapasan. Ipinagkatiwala sa mga tao ang naaning palay. Kampante naman ang matandang walang magnanakaw sa mga ito dahil na din sa presensya ng mga sundalo sa lugar. Pagkarating naman sa tahanan ni Tatang Serino, ipinaliwanag ni Enoch ang mga nangyari. Pumayag naman ang manggagamot na pansamantalang manatili sina Elmer sa tahanan nito. Mas mabuting ang dumito na muna kayo, Regal. Masyadong mapanganib kung uuwi kayo sa bahay nyo. Siguradong natuntun na ng kalaban si Enoch. Pero ano ang binabalak mo? Ako na po ang harap sa kanila. Maiwan kayong dalawa rito, Mang Regal. At huwag kayong susunod sa bahay ninyo. Doon ko sila kakatagpuin. Dalhin mo ang itak na ito. Alam kong wala na ang mga sandata mo. At ito na lamang ang tanging naiwan. Iniabot nito kay Enoch ang isang ginunting. Maraming salamat, Manong. Sapat na ang sandatang to para malabanan ko ng harapan si Pasyo. Matapos ang pag-uusap, kagad na itong lumakad. Lingid sa kalaman ng lahat na sinunda ni Elmer ang lalaki, pauwi ng tahanan. Hindi naman ito namalaya ni Enoch dahil nagmamadali na itong makarating sa lugar. Papadilim na ng mga oras na yun at dahil walang tao sa bahay, wala ding ilaw na nakasindi. Marahang naglakad si Enoch papasok ng bakuran. Naupo ito sa atangan ng tahanan. Nagmasid naman sa malayo si Elmer dahil gusto nitong makita ang labanan sa pagitan ng aswang at ng berdugo. Ilang oras na ang nakalilipas, ngunit wala pa ring dumarating na kalaban. Halos makaidlip na si Elmer sa kinauupuan. Tadtad na din ng kagat ng lamok ang braso at binti. Ngunit hindi siya pwedeng gumawa ng ingay dahil malalaman ni Enoch na naroon siya sa lugar. Sa kasamaang palad, habang nagmamasid, isang lalaki ang biglang naupo sa tabi ng binata at nagsalita. Alam mo bang masama ang nakiusyoso? Yan ang problema sa inyong kabataan. Mahilig kayong sumuway sa mga bilin sa inyo. Hayan tuloy, napapahama kayo. Wika ng lalaki. Hinawakan nito si Elmer sa braso. Binitbit papunta kay Enoch. Napatayo naman si Enoch nang makita ang binatang kasama ni Pasyo. Elmer, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi kong huwag kang susunod? Pasyo, bitawan mo si Elmer. Wala siyang kinalaman dito. Walang kinalaman. Kung hindi dahil sa kanya, wala na sana akong problema ngayon. At dahil tinulungan ka ng binatang ito, damay na din siya sa kaguluhan at ikaw ang may kasalanan kung bakit siya mamamatay. Ako ang kalaban mo, kaya ako ang harapin mo. Huwag kang duwag na nagtatago sa likod ng mga inosente. Ako pa ngayon ang duwag. Matapos mong pagpapatayin ng mga kapatid ko, wala silang kalaban-laban, Enoch. Inihagis nito sa sulok si Elmer. Hinarap si Enoch. Binunot ng lalaki ang kanyang sandata. Naglakad papunta sa kalaban. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Pasyo. Kitang-kita ni Elmer ang matatalas nitong kuko at ang nagliliwanag na mata ng kalaban. Hindi ito makapaniwalang nasa harap niya ang isang totoong aswang. Patuloy na pinanood ng binata ang labanan. Nasaksihan nito kung paanong kumilos si Enoch. Sa nakikita ko,
Mukhang nanumbalik na ang kapangyarihan ng kabal mo. Pero ang tanong, hanggang saan ang itatagal niyan? Hindi na ito kagaya ng nauna at sapat na ang taglay na bisa ng kabal na to para matalo ka. Huwag kang masyadong magpapakampante. Hindi ka pa din ba nadadala? Tignan mo ang nangyari sa'yo sa nakaraang laban. Para kang karneng tinaddad. Kung hindi ka nailigtas ng... Teka, nasa na ang kasama mo? Iniikot nito ang tingin sa paligid. Kinuha naman ni Enoch ang pagkakataon para usalin ang dasal pang sa bulag at nang ibaling ng kalaban ang tingin sa kanya, wala na ito sa kinatatayuan. Samantalang si Elmer naman, nagtago sa likod ng malaking puno. Pinagmamasdan nito ang kilos ni Pasio at napagtanto na wala itong kakayanang bumasag ng sabulag. Maya-maya pa ay napasigaw ito. Bumuluwak ang dugo mula sa likuran. Nilingon nito ang pinagmula ng atake, ngunit wala itong nakikita. Mukhang hindi mo kayang basagin ang bertud ng hunyango. Alam ko na ang kahinaan niyong mga aswang, Pasio. Sa hinaba-haba ng panahong nakakalaban ko, mga kalahi mo, napag-aralan ko ang bawat detalye ng lakas at kahinaan niyo. Kaya asahan mong pagkatapos nito, isusunod ko naman ang mga natitira mong kalahi. Hindi pa rin malaman ni Pasio kung saan nanggagaling ang boses, hanggang sa muling sumalakay si Enoch at sa pagkakataong yun, isang malaking hiwa sa dibdib naman ang binigay nito, dahilan para mapaluhod si Pasio at tuluyang manghina. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa katawan ko? Bakit hindi ako makagalaw? Ang ginunting na ito, inilubog sa dugo ng babaeng usa. Alam kong lason yun para sa inyo. Unti-unti nitong pahihinain ang pisikal mong lakas hanggang sa tuluyang maparalisa ang mga lamang loob mo. Dahan-dahang dinghihin to ang tibok ng puso mo na parang may kung anong pumipiga. Wala na ding hangin na papasok sa baga mo at unti-unti itong mamamatay. Kasabay nun, ang pagsabog ng mga ugat sa utak mo dahil hindi na nakakababa ang dugo mula sa ulo mo. Maya-maya pa ay lumabas na sa ilong, tenga at mata nito ang dugo. Bigla na lamang itong natumba. Hinawakan ni Enoch ang buhok ni Pasio at dahan-dahan itong itinaas. Alam kong buhay ka pa, Pasio. May mga huling habiling ka pa ba? Sabihin mo na nang maiparating ko sa mga kaanak mo sa oras na makaharap ko sila. Walang hiya ka. Oo, natalo mo ko ngayon. Pero wag kang magpapakampante dahil sa mga oras na ito, alam na ng mga kamag-anak ko na ikaw ang kakaharapin ko. At sa oras na hindi ako makabalik ng buhay, alam na nila ang gagawin. Wala akong pakialam. Antayin ko sila at uubusin. Huwag kang mag-alala. Isasabit ko din ang ulo nila sa tabi mo. Matapos ay tinagpas na nito ang ulo ni Pasio. Inilagay sa mahabang buho ng kawayan. Dinala niya ito sa gilid ng kalsada at doon itinayo. Nilingon ito si Elmer. Inutusang bumalik sa tahanan ni Tatang Serino. Matapos ay umalis na rin ito sa lugar. Pagkarating sa tahanan, nadatnan nito si Enoch na nakikipag-usap sa dalawang matanda. Napatigil lamang ito nang makitang papasok na ang binata. Ano bang pumasok sa utak mo, Elmer?
Hindi ba't sinabi kong huwag kang susunod? Bakit ka naroon? Pasensya na po, Manong. Pero gusto ko lang kasi makita kung paano kang makipaglaban eh. Alam ko pong mali. Kamuntikan pa nga akong mamatay eh. Pero kahit magalit pa kayo, sasabihin kong sulit yung naramdaman kong takot. Dahil nauunawaan ko na ang lahat ng tungkol sa inyo. Napakatigas ng ulo mo. Ay nako, alam mo bang kinabahan din ako sa nangyari kanina? Akala ko tutuluyan ka ni Pasyo eh. Huwag mo nang uulitin yun. Sa susunod na sasama ka, magsabi ka sa akin. Nako, Enoch. Huwag mo ngang pinapalaki ang ulo ng binatang yan. Pareho kayong mapapahamak. Alam ni Elmer ang mangyayari at nasa kanya kung uulitin pa din niya o hindi. May sariling pagpapasya ang binatang ito at alam kung kaya niyang panindigan ang anumang gagawin niya. Napailing na lamang si Tatang Serino. Hindi naman makapagsalita si Mang Regal. O Regal, anong nangyari sa'yo? Parang napakuyang dila mo ha? Ay nako, Tatang Sereno. Sino ba naman ang hindi matutulala? Kamunti ka ng lapain ng aswang ang anak ko. Hindi naman siguro gagawin ni Pasyo yon. Nabibilang siya sa angka ng mga aswang na hindi kumakain ng tao. Kinukuha nila ang lakas mula sa isang bertud na hawak ng kanilang patriarka at yun ang kailangang paghandaan ni Enoch. Dahil anumang oras, malalaman na nito na wala na ang isa sa kanyang mga galamay. Nang mga oras na yun, kausap ni Enoch si Elmer. Samantalang ang dalawang matanda naman, magkaharap sa mesa habang umiinom ng tuba. Hindi mawala sa isipan ko kung bakit napakabilis maghilom ng sugat ni Enoch. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan, Tatang Sereno? Siguro nga. Wala na akong dapat itago tungkol sa pagkatao ni Enoch. Naging malapit na din naman ako sa inyo. Si Enoch ang nakapatay sa kapatid ni Pasyo na tagapagmana ng bertud ng kanilang angkan. Sa makatuwid, nasa loob ng katawan ni Enoch ang bertud na yon. Ito ang dahilan kung bakit napakabilis maghilom ng mga sugat niya at may kakayanan siyang gumamit ng malalakas na sabulag. Maliban pa rito, ang kaalaman niya sa lihim na karunungan, higit pa sa isang aswang ang kakayanang taglay ni Enoch. Siguro naswertehan lang siya ni Pasyo, kaya siya napuruhan ito. Lingid sa kaalaman ng matanda na nakatayo na sa likod nila ang dalawa. Umaga nang mangyari ang pagsalakay nila, Tatang, kaya hindi gumana yung bertud. Masyado ding malalim yung sugat ko at marami ng dugo ang nawala, kaya hindi na ako nakapag-usal ng mga dasal. Nagulat si Tatang Serino nang madinig ang boses ni Enoch. Humingi ito ng paumanhin dahil sa sinabi nito kay Mang Regal ang kanyang sikreto. Wala kang dapat ipag-alala, Enoch. Ligtas sa amin ang sikreto mo. O siya, maupo ka na at saluhan mo kami. Masasayang lang ang tubang ito pag pinaabot pa natin ang umaga. Kinabukasan, nagpaalam na ang mag-ama na babalik na sana ng tahanan. Ngunit dali-dali itong pinigilan ni Tatang Serino. Regal, alam kong nag-aalala ka sa mga alaga mong hayop. Pero isipin mo ang kaligtasan niyong mag-ama. Maaaring doon sumalakay ang mga kalahi ni Pasyo. At siguradong madadamay kayo. Huwag po kayong mag-alala, Tatang. Sasamahan ko sila. At ako na pong bahala. Mabuti naman kung ganon, Enoch. Tamang-tama. Luluwas din ako ng bayan para puntahan ang anak ko. Sige na't humayo na kayo bago pa kayo abutan ng dilim. Habang nasa daan, napansin ni Elmer na wala na ang inilagay na ulo ni Pasyo. Kinuha na siguro ng mga taga-baryo yung ulo ni Pasyo, no?
Wala na kasi sa pinaglagyan mo, Manong eh. Napalingon naman si Enoch sa lugar na pinaglagyan nito ng ulo. Malamang, pero may suspecha ako na hindi ang mga taga-baryo ang gumawa nun. Malalaman natin yan mamaya pagkarating sa bahay nyo. Naalala ni Elmer na hindi nila nilibing ang katawan ni Pasio, kaya malamang naiwan lamang itong nabubulok sa loob ng bakuran. Wala ding makakapansin noon dahil wala din namang dumaraan sa kanilang lugar, maliban na lang kung sasadyain silang puntahan ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Elmer nang mapansing wala na ang katawan. Ni isang bakas ay walang naiwan. Teka, Manong, saan napunta yun? Hindi ba dito lang yun naiwan? Oo, tama ka. Nandito lang yun. At kung nawala ang ulo ni Pasio, malamang kinuha na ito ng kanyang mga kaanak. Elmer, pumasok kayo sa bahay at huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari. Pagkapasok nila Mang Regal sa loob ng tahanan, nagtanggal ng kasuotan si Enoch. Naupo ito sa lupa. Itinarak ang kanyang ginunting. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Inihaplos nito ang palad sa lupa at pinahid sa katawan ang kumapit na putik. Nanlaki ang mga mata ni Elmer. Nakita nitong bahagyang nagbago ang mukha ni Enoch. Mas tumalas ang titig nito at ang mga pangil bahagyang nagsihabaan. Alam kong nandyan lang kayo sa paligid. Bakit hindi kayo maglabasan para matapos na ang kaguluhang ito? Matapos ay naglabasan ang iilang figura ng tao sa tubuhan. Sa tansya ni Elmer, nasa 10 katao ang mga ito. Nako, naloko na. Napakadaming kalaban ni Enoch. Paano siyang mananalo niya? Magtiwala ka lang sa kanya, Tay. Nadinig mo naman siguro yung sinabi ni Tatang Serino, di ba? Muli nilang ibinaling ang tingin kay Enoch. Unti-unting lumalapit ang pangkat sa kinatatayuan niya, hanggang sa tuluyang lumantad ang mga itsura. Sa wakas, nagkita rin tayo. Ilang kalahi ko na ba ang napatay mo? Di ko na mabilang at mukhang madaragdagan pa ito ngayon. Masyado kang mayabang. Hindi mo ba nakikita? 10 laban sa isa. Sa palagay mo pa rin, mananalo ka. Hindi usapin ang bilang dito, kundi ang kakayanan yung labanan ako. Matapos ay naglaho ito sa paningin ng kalaban. Maging sina Elmer, hindi alam kung nasan ito nagpunta. Isa-isa nang nagbagsakan ang mga kasamahan ng lalaki. Napasigaw pa ito sa sobrang galit. Lumabas ka! Lumaban ka ng patas! Ang lakas ng loob mong gamitin sa amin ang bertud ng aming ama! Hindi sumagot si Enoch. Patuloy pa rin sa pagbabagsakan ang mga kasamahan nito hanggang sa iilan na lamang ang natira. Mula sa 10, naging 3 na lang kayo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung may kabuluhan ba ang bilang ninyo. Hindi pa rin ito nakikita ng kalaban. Harapin mo ko at pagbayaran mo ang kasalanang ginawa mo. Matapos ay bumagsak na din ang 2 pa nitong mga kasamahan. Bumubulwak ang dugo sa leeg ng mga ito mula sa matalas na sandata ni Enoch. Nakatayo lamang ang lalaki sa harapan ng kalaban. Tinitigan niya ito ng harapan na walang anumang ekspresyon sa mukha at sinabing, "Ngayon, tayong 2 na lang ang natitira. Gusto mong pagbayaran ko ang pagkamatay ng mga kauri mo
O sige, subukan mo. Sinugod ito ng kalaban. Ngunit isang malakas sa suntok sa sikmura ang ibinigay ni Enoch. Muling isinilid ang sandata sa talukab. Nilabanan niya ito gamit ang kanyang kamao. Tuloy-tuloy lamang sa pag-atake ang kalaban. Ngunit hindi nito magawang sugatan si Enoch. Anong ginawa mo? Bakit hindi tumatalab sa iyo ang mga kuko ko? Natuto na ako sa mga nakaraang kong karanasan. Salamat kay Pasyo dahil ibinunyag niya ang sekreto ng kakayanan niyo nung araw na magkasagupaan kami. Gumanti ng pag-atake si Enoch. Sa bawat pagtama ng kamao sa katawan ng kalaban, ay siya namang pagbuluwak ng dugo sa bunganga nito. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ng aswang ang mga parusang dulot ng suntok ni Enoch. Napaluhod na lamang ito sa lupa habang patuloy na sumusuka ng dugo. Hanggang dito na lang ang panggugulo nyo. Siguro naman, sapat na ang perwisyong dinulot nyo sa pagitan ng rebelde at mga sundalo. Salamat sa inyo dahil maraming tao ang nadamay. Hindi ba yon ang gusto ng pamahalaan? Ang magkaroon ng digmaan nang sa ganon, magkapera sila mula sa mga inaangkat na sandata. Iniutos lang din sa amin ang lahat, Enoch, at wala kaming pinagsisisihan doon. Kayong mga tao mismo ang naglalagay sa sarili nyo sa kapahamakan dahil sa kasakiman nyo sa pera. At ginamit naman ninyo ang kahinaan naming mga tao para maghasik ng kaguluhan. Pasensya na, pero hanggang dito ka na lang. Tama na ang ginawa niyong perwisyo. Hinawakan ni Enoch ang leeg ng kalaban. Binunot ang sandata. Sabay tarak sa katawan nito. Napangiti pa ang kalaban habang marahang binubunot ni Enoch ang kanyang sandata. Sa wakas, tapos na ang paghihirap ko. Ito ang huling katagang nadinig ni Elmer mula sa aswang bago ito tuluyang pugutan ni Enoch. Sa pagkakataong yun, hindi na inilagay pa ni Enoch ang ulo ng mga aswang sa buho. Sa halip, inilibing niya ang mga ito sa gitna ng kagubatan. Matapos ang kaganapang yun, nagpaalam si Enoch na aalis. Bagaman labag sa kalooban ni Elmer, wala naman itong magagawa dahil hindi naman yun ang buhay na nakagisnan at nakasanayan ng kaibigan. Huwag kang mag-alala, patuloy pa din naman akong bibisita rito eh. Basta huwag ka lang magiging sanhi ng kaguluhan ha. Wala kang magiging problema sa akin, Elmer. Siguraduhin mo lang nadadalaw ka ha. Kung hindi, araw-araw akong iinom at magwawala sa baryo para lang magpakita ka. Ikaw, bahala ka. Tignan natin kung sinong magiging kahiya-hiya. Pero seryoso, Manong. Huwag mo sana kaming kakalimutan ha. Nandito lang yung bahay namin. Palaging bukas para sa'yo. Maraming salamat, Elmer. Malaki ang utang na loob ko sa inyong magama. At habang buhay ko itong tatanawin. Matapos ang pag-uusap na yon, hindi na muling nagpakita si Enoch sa baryo. May ilang nakapagsabing napatay ito sa engkwentro. May ilan ding nagsasabing nakita nila itong pagala-gala sa syudad. Walang siguradong impormasyon tungkol sa totoong nangyari kay Enoch. Ngunit para kay Elmer, mananatiling buhay ang alaala ng kaibigan, lalo na ang mga aral na iniwanan nito sa kanya. Sa kasalukuyan, naninirahan na si Elmer sa Maynila kasama ang pamilya.
paminsan-minsan ay umuuwi naman sila ng probinsya upang bisitahin ang puntod ni Mang Regal at Tatang Serino. At sa tuwing nagpupunta sila sa lugar, hindi maiwasan ni Elmer na maalala ang mga kaganapan ng mga panahong nakasama niya ang taong kinatatakutan sa baryo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.